Sa isang bayang malapit sa karagatan, may isang batang mangingisda na nagngangalang Kaito. Tuwing gabi, habang ang iba ay natutulog, pumapalaot si Kaito upang mangisda at makapagbigay ng pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit kahit gaano pa siya kasipag, palaging mababa ang kanyang huli. Nararamdaman niya ang matinding pagod at panghinaan ng loob. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang bangka at nakatingin sa mga bituin, nakita niya ang isang napakaliwanag na bituin na tila kakaiba sa lahat. Lumapit ang isang matandang lalaki, si Tatang Hiro, na kilala sa kanilang lugar bilang isang matalinong tao. Kaito, sabi ni Tatang Hiro, nakikita ko ang iyong pagod at kalungkutan. Ano ang bumabagabag sa iyo? Pagod na po ako, Tatang Hiro. Laging mababa ang aking huli kahit gaano pa ako kasipag. Parang wala na akong pag-asa, sagot ni Kaito. Ngumiti si Tatang Hiro at sinabing, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento tungkol sa magandang bituin at ang kanyang lihim. At nagsimula siyang magkwento. Noong unang panahon, may isang bituin na nagngangalang Stella. Siya ay pinakamaliwanag sa lahat ng bituin sa langit. Ngunit kahit gaano siya kaliwanag, siya ay nalulungkot dahil hindi niya matulungan ang mga tao sa lupa. Isang gabi, isang batang mangingisda ang tumingala at nakita si Stella. Napakaliwanag mo, Stella, sabi ng bata, ngunit bakit tila nalulungkot ka? Sumagot si Stella, ako'y nalulungkot dahil kahit gaano ako kaliwanag, hindi ko kayang abutin at tulungan ang mga tao sa lupa. Nagtaka ang batang mangingisda at nagtanong, ano ang magagawa ko upang matulungan kita? Gamitin mo ang aking liwanag bilang iyong gabay, sabi ni Stella. Sa bawat gabi na ikaw ay mangisda, sundan mo ang aking liwanag. Ako'y magbibigay gabay sa iyo upang matagpuan mo ang pinakamasaganang pok sa karagatan. Sinunod ng batang mangingisda ang payo ni Stella. Tuwing gabi, siya'y pumapalaot at sinusundan ang liwanag ni Stella. Sa bawat gabi, nadagdagan ang kanyang huli at unti-unting nagbago ang kanyang kapalaran. Natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagsusumikap, kundi sa pagtanggap ng tulong at gabay mula sa iba. Mula noon, ang batang mangingisda ay naging pinakamasaganang mangingisda sa kanilang bayan, at si Stella ay hindi na muling nalungkot. Maraming salamat sa panonood ng aming kwento. Kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. At huwag kalimutang i-check ang iba pa naming mga videos na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ang bawat kwento ay naglalayong magdala ng liwanag at kaligayahan sa inyong buhay. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong kwento. Ang inyong suporta ay makakatulong sa amin upang makapag-produce pa ng maraming inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod na video.